Hello mga guys. Papunta ako ngayon sa Happy New Year nga pala sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Papunta nga pala ako sa sa beach. Ngayong araw na kinumbida ako na dati kong kasamahan sa trabaho at papunta raw sila naling maliligo daw sila sa beach ngayon, sa beach ng Minanga, Bataan, Purong Bataan. Tapos lang ng New Year. Katatapos lang ng salubong ng bagong taon. Unang vlog mo to vlog to mga guys. At hindi tayo makapaglagalab ng malayo. Wala pang biyahe para sa Mindanao o Leyte. Wala pa mga guys, saka sunod na rin pa. Nandito na tayo. Nandito na ako mga guys sa loob ng SBMA. Papunta sa gate ng Morong. Gandahan lang dito mga guys. Yung mga puno ng kahoy dito ay walang namumutol. Preserve na preserve pa to hanggang ngayon. Dahil bawal dito ang mag-illegal logging.
Ito naman yung Olongapo City International Airport mga guys. Yan. Hindi pa siya pinapagana, baka itong taon na to 2025 ay pagganahin na. At maraming salamat nga pala sa taong 2024 at na-survive na naman natin ang isang taon na kahit maraming mga pagsubok nalagpasan pa rin natin. At ito nga, welcome 2025. Ano na naman kaya ang magiging kapalaran natin? Hanggang sa katapusan ng 2025. Sana kung ang mga nakamit natin noong 2024 dumoble. Hindi ko naman sinasabing dumoble, pero sana sana lahat tayo ay maging masagana noong 2025. Diba ayos mga guys pagka ganyan ang mangyari sa atin? Ito na yung daan papunta ng Morong mga guys. Pupunta ako ng Morong ngayon. So ano, yung sinabi ko, na-imbita tayo sa beach. Dati kong kasamahan yung mga guys, kahit na matagal na akong hindi nila kasama, sa tuwing may okasyon kinukumbida nila. Minsan pumupunta ako pagka hindi busy. Naman hindi, dahil minsan natataon na may appointment din tayo, may trabaho na hindi mo pwedeng iwan, may biyahe na hindi mo pwedeng i-cancel. Minsan hindi ako nakakapunta sa mga kumbida nila. Pero ngayon wala pang trabaho ngayon pa, sa medyo size pa. Kaya
gala muna. Tingnan nyo guys yung mga puno ng kahoy dito, napakalalaki. Dahil pinipreserve talaga ng pamunuan ng SBMA. Dati itong naval base ng mga Amerikano na pinaalis ni ERAP. Dati kasi mga guys, nung nandito pa yung mga Navy, mga Amerikano, ang West Philippine Sea ay hindi na babalitang na inaagaw sa atin. Pero nung pinaalis na ni ERAP ang mga kanong una ng umpisa, marami ng islang nakamkam ng mga Chinese na inaangkin nila hanggang ngayon. Marami silang inaangkin na naman, pati ang Palawan gusto nilang angkinin dahil iyon sa pagkawala ng naval base ng mga Amerikano dito. Tapos yung mga mangingisda natin, bawal ng mga isda sa West Philippine Sea ng mga insik dahil kanilan nga daw yun. Tapos yung mga opisyal naman ng gobyerno natin nawa ng nawa, wala namang ginagawa. Puro ganito, puro ganyan. Patuloy pa rin yung mga China na inuukupahan yung mga isla natin. Gesyo ganito, hindi natin kaya ang China. Hindi nga natin kaya, bakit pinaalis nyo yung mga Amerikano rito? Hindi nila pinaalis yung mga Amerikano, yung naval forces at saka air force ng mga Amerikano dito. Hindi sana naging ganyan yung West Philippine Sea. Ganda dito.
pa mga guys yung mga opisyal natin sa gobyerno, lalo na yung kamera na yan, yung House of Representatives. Napapailing na lang ako mga guys pag nakikita ko yung mga pinaggagawa nila. Bagay, hindi naman ako abogado mga guys, pero kahit na hindi ka ako abogado, tayo kahit na hindi tayo abogado, nararamdaman natin ang mga sinasabi nila, naiintindihan natin. Meron pa nga dyan, congresswoman, congressman, mga convicted, pero nandyan nakaupo sa kongreso. Meron dyan dati nakasakay lang sa tricycle, aba ngayon naka-artista ban, naka Louis Vuitton. Bagay, malaki siguro ang sinasahod ng ano, thank you mga congresswoman, mga congressman, kaya nakakabili sila relo, Rolex, Mercedes-Benz na sasakyan. Wow! Magagaling. Mga alahas na milyon ang halaga. Opisyal naman ang gobyerno tulad nung pulis, LTO, pag nahuli nila yan, mga malalaking isda, naku po, sasaludo pa. Pero pag mahirap, naku po, kung hindi ticket, diretso sa kulungan. Ano-anong mga violation ang ipinapataw. Imbis na ipambibili na lang ng bigas, ulam, wala, hindi maibibili kasi kailangan tubusin yung lisensya o yung sasakyan. Kasi nga yun ang pang araw-araw na ginagamit para makapanghanap buhay uli. Kaya para sa akin dapat lang na ang iboto si Congressman Bonifacio Busita.
parating na doon. At yun tumutulong talaga sa mga mahihirap. Meron nga akong napanood minsan programa niya na isang LTO officer hinuli yung babae dahil unregistered kuno. Pero nung tiningnan, rehistrado naman pala. Kung ano-anong ipinataw na violation dun sa babae. Buti na lang nagreklamo kay Congressman Busita. At ayun, tinulungan. Anong mangyayari? Sabihin na lang ng LTO, sorry kasi yung tao namin baka sa sobrang uyat hindi niya na pansin na ang inyo palang rehistro hindi papasok. Sorry, nagkamali ako. Ganun na lang ba yun? Si Congressman Busita hindi pwedeng ganun na lang yun. Kailangan mapatawan sila ng parusa para matuto. Kaya tama lang na yung ginagawa ni Congressman Busita. Kaya sana tayo mga guys